Hi, I'm back. Ito na nga po yung tanong. Ano-ano nga bang ahensya ang pwede nating lapitan once na ma-confine tayo sa isang hospital? So, ito po, ikukwento ko lang po. Way back 2021, na-hospital po ang asawa ko. Then, medyo lumobo yung bill, kaya kailangan namin lumapit sa mga ahensya. Ang unang-unang sinuggest po ng aming nurse noon is pagpunta kami sa social welfare ng hospital na yon para makapagpa-interview. Kasi after that, pagkat na-interview na po kayo ng social worker nila sa hospital na yon, bibigyan po kasi kayo ng referral or endorsement letter para po ibigay po sa mga ahensya na pwede nyong lapitan. Tapos may bibigay din po sila mga list na pwede nyong pong mga lapitan. Then yun, kaya mahalaga po talaga na magtanong kayo sa mga nurse kung merong mga pwede kayong mga ahensya na pwede lapitan para isuggest po nila na magpa-interview po kayo sa mga social worker po nila. Ang nilapit po pala namin dito ay financial assistance at ang makukuha nyo po dito ay guarantee letter. Dito po nakapaloob kung magkano ang ibibigay sa inyo ng ahensya na binigay sa inyo. Usually po, sila po ang magpapadala sa mga hospital nyo or minsan tatawagan or text kayo kung pwede nyo na kunin yung GL at ibigay sa hospital nyo. Medical or financial assistance. Number 1 po na ahensya na pwede nyo lapitan is Municipal Social and Development Office. Ito po ay sa MSWD dito sa Binangonan, Rizal. Taga Binangonan, Rizal po kasi. Number 2 is Department of DSWD Region 4A. Ito naman po nakalocate sa Antipolo. Then number 3 sa Barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Ito naman po, bawat barangay po meron nito, pwede natin sila lapitan. Nagbibigay din po sila. Then number 4, Office of the Government, Province of Rizal, Social Service. Ito rin po is nakalocate sa Antipolo. Sa may Inares po ito. Ito po yung mga requirements na kailangan nyong dalhin once na punta kayo sa ahensya na lalapitan nyo. Number 1 is yung endorsement letter na galing sa hospital nyo. Number 2, Certificate of Indigency from your barangay. Itong indigency na to, sa mga barangay nyo po nakukuha. Dapat naka-address dito yung ahensya na lalapitan nyo. Basta sabihin nyo lang po sa kanila kung anong ahensya ang lalapitan nyo, alam na po nila yan. Number 3, Clinical Abstract or Medical Certificate with PRC license number of the doctor. Ayun po yung number 3. Number 4, photocopy po ng ID ng patient at photocopy ng ID ng maglalakad or mag-aasikaso ng papers. Then, number 5, photocopy of doctor prescription with complete name and PRC license of the doctor or lab requests or medical treatment procedures. Then, to be sure din po gumawa po kayo ng personal letter kasi minsan po nanghihingi po sila ng personal letter. To be sure lang po na maibibigay kayo para hindi na po kayo mga pa once na nandun na kayo. May humingi sa akin na ahensya na kailangan daw ng personal letter. Kaya ayun, on the spot ako ng personal letter ko. Kaya mas okay na meron kayong dala na personal letter para hindi na kayo nangangapa. At make it sure na i-photocopy nyo po ito. Ang original, yung Certificate of Indigency. The rest po ng mga papers is Xerox copy na po. Kaya maganda magpa-Xerox na po kayo para bigay kayo ng bigay. Then, mas okay na staple mo na sila by batch para hindi na kayo matataranta once na nandun na kayo sa ahensya na yon. Bigay na lang kayo ng bigay since meron na naman kayong list of requirements para hindi kalat-kalat ang iyong mga papers. Sa bahay pa lang, asikasuhin nyo na yung pagkakasunod-sunod ng mga requirements
mga requirements nyo para hindi na kayo natatalanta. Itong mga medical and financial assistance, na-avail po ito every 3 months. Yan, every 3 months po siya, pwede po siya ma-avail. Pwede po kayo lumapit sa kanila. So, ayun po, sana po may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat po at pakishare na lang po ang video na to. And don't forget to follow me. Thank you po. Bye!